bakit sa dami ng allies ng United States, even in the Middle East, bakit ang Pilipinas? Kasi po, ang Pilipinas lang ang willing. Magkaiba yung kultura eh. Una-una, yung kultura ng mga Afghans at sa atin, yung way of living nila, yung food even, no? Hindi tugma. Lahat ng hiniling ng United States, binigay eh. Wala namang tinatanggihan. Ang tanong ko kasi dito, is it good for the country? Kasi may security issue yan eh. Actually, itong Afghan issue na yan, approve na yan ni BBM, matagal na. Hindi lang nila nilabas sa publiko at hindi nila sinabi sa atin. Ngayon lang nila nilabas yan. At alam mo, hindi 300 Afghans ang alam natin dyan is 50,000 Afghans. Parang ano na yun? Ano bang meron sa Pilipinas na nakikita nyo po na best destination para dito sa Afghan? Kumbaga, nagtutugma ba lahat ng mga parameters na talagang, hindi ko tututulan yan kasi Pilipinas napakagandang destinasyon. Bakit kaya Pilipinas, tingin mo? Or, anong kasunduan? Ano kaya ang kasunduan dito? Ang ano ko kasi, wala nga akong makita, bakit nga ba ang Pilipinas? Yun yung unang tanong ko nung malaman ko yan. That was even last year pa eh. Tinutulan, nag-comment dyan si BP Sara. Actually, I wrote an article about it na magdahan-dahan muna ang Philippine government kasi I don't think itong mga to refugee per se. Ito kasi, ang alam ko, ito yung mga Afghans na during the invasion of the United States in Afghanistan, ito yung mga tumulong. Kumbaga sa Pilipinas, ang tawag natin sa mga tulad niyan is makapili. Sila yung tumulong at nagtrabaho for the United States when United States was in Afghanistan. Nagkaroon ng withdrawal, take over ang Taliban. Ngayon, ang problema sa mga to, parang there's an issue na baka ma-persecute. Kasi nga, di ba, quote-unquote, ang tingin sa kanila ng Taliban is yun nga, parang makapili. Kasi they worked for the United States during those times. So, sa akin kasi, parang nilabi yan ng United States. Nung una, tinatanong ko rin, bakit sa dami ng allies ng United States, even in the Middle East, bakit ang Pilipinas? Kasi po, ang Pilipinas lang ang willing. Hindi makahindi ang Pilipinas sa United States, especially under this administration ni BBM. Lahat ng ginusto ng United States, lahat ng hihilingin ng United States at hiniling ng United States sa current administration ni Marcos Jr., binibigay naman. Yun lang nakikita ko kasi unang-una, I don't even know. Magkaiba yung kultura eh. Una-una yung kultura ng mga Afghans at sa atin, yung way of living nila, yung food even, no? Hindi tugma eh. Kumbaga, kung ikaw ay isang Afghan, you will struggle first few months siguro in the Philippines. Kaya hindi ko maintindihan bakit ang Pilipinas ang pinili ng United States. Isa lang talaga ang nakikita ko. It's precisely because ang current government ni Marcos Jr. is very much willing and will bend to the wills and caprices of the United States. Precisely because, yun nga sinasabi ko, beholden talaga itong Marcos administration sa US. Lahat ng hiniling ng United States, binigay eh. Wala namang tinatanggihan. Ang tanong ko kasi dito, is it good for the country? Kasi may security issue yan eh. Alam mo yon? Hindi ko alam kung na yung DFA sabi nila may beating process daw, so siguraduhin nila yung beating process and all that. Pero even then, hindi mo rin alam eh. Kasi may mga bagay na hindi nire-reveal sa publiko eh. At hindi rin transparent yung proseso. O sometimes or even most of the time. Actually, itong Afghan issue na yan, approve na yan ni BBM, matagal na. Hindi lang nila nilabas sa publiko at hindi nila sinabi sa atin. Ngayon lang nila nilabas yan. Ang tanong ko nga, bakit delayed ang Kasi ang alam ko dyan, some people inform me, even way before, mga siguro 2 to 3 months ago, na inapprove na yan, or 2 months ago, a month ago. Basta, alam ko na yan na inapprove na yan ni BBM. Matagal na. So, ngayon, bakit delay? May delay sa announcement in public. Tapos, ang problema dito is yung transparency. It has to be transparent. At alam mo, hindi 300
Afghans, ang alam natin dyan is 50,000 Oh. Afghans. Parang ano na yan mga ilang bayan na yan, populasyon ng ilang bayan na yan dito sa Pilipinas. Originally, yun talaga yun, 50,000. Ngayon, ang sinasabi nila, mga 300 Afghans daw, tapos ipoproseso. Pero ito, Ang ano nga Prof, dyan, diba? 2021, nung mag-take over ang Taliban dyan sa Afghanistan. Napakatagal na ito. So, at least 3 years. Okay? So, bakit napakatagal ng pagka-delay ng pagbibigay nila ng visa na to the point na ilalagay mo na nila dito sa Pilipinas? Baka ba ayaw rin nila mismo na makapasok itong Afghan sa Estados Unidos, tapos tayo bukas palad? Sila nga ang tagal nila magproseso, tapos tayo mabilis tayong magbigay ng visa sa kanila para makapasok sa Pilipinas? Dapat, magandang na-mention mo Admar, dapat itong mga to, kasi in-approve na yan the DFA is already processing these things Dapat they would get a visa muna ng Philippine visa before sila pumasok sa Pilipinas. Pwede ba natin gawin, sila, Prof, na habang pinoproseso nila yung visa for Pilipinas, doon muna sila sa Amerika? Yun na nga kasi hindi daw sila makapasok ng Amerika dahil walang visa. Kasi dito sa Pilipinas ipoproseso yung tinatawag nilang immigrant visa to the United States. Ang tanong ko, why is it that it has to be like that? Why don't the United States just put them in the mainland United States, put them in one facility, then process the visa there? Kasi malaki naman ang United States. Marami naman silang facilities that they can actually host muna. Like, papasukin nila sa mainland yan, ilagay sa isang facility, iproseso nila, hindi pa makapasok at maka-integrate sa mainstream society ng mainland United States. Bakit hindi nila gawin yun? It's possible. Why do they have to in transit pa ang Pilipinas? Na ang in transit mo, Admar, hindi lang yan isang buwan. It will take years before pa maproseso yung immigrant visa kasi ganun kahigpit din magbigay ng visa ang United States. So ang tanong ko, so ibig mo sabihin, aabot ng mga 4 years, 3 years yung mga Afghan sa Pilipinas before pa makarating ng United States? Paano na lang kung may mga gawin? Hindi natin kasi kilala yung mga yan, hindi rin natin alam. Ang kinakabahala ko kasi dyan, may mga nakakausap kasi ako ng mga expert when you talk about security and terrorism, na some of them probably are mga ISIS cells. You know, yung ISIS? Kasi doon nga nag-umpisa Nandyan yan sa Afghanistan May mga ganun talagang elemento. Sabi ko, nako, delikado yan. Hindi naman natin alam kung ano ba talaga ang mga ang profile ng mga papasok sa Pilipinas. Siguraduhin ba ng DFA na hindi sila mapapwersa ng United States? Kasi lahat naman pinipwersa sila ng United States. Ang tanong ko, and all of all, bakit Pilipinas? Ano ba ang meron sa Pilipinas at bakit sa atin? Paano kung hindi sila bigyan ng visa ng Estados Unidos? Anong gagawin natin dito? So tayo pang mapapasama kasi papaalisin natin sila sa bansa natin. Kasi mapapasama tayo kapag hindi binigyan ng visa yan or magtagal before mabigyan ng visa kasi sasabihin nila na we are not accommodating to refugees. Kasi ang tiniterm sa kanila, refugees. Pero technically, they are not. Kasi they're until now, nasa Afghan sila. Hindi naman sila pinapatay doon So how can you call them refugee really? Kasi technically, refugee, ito yung mga displaced people sa isang conflict. Like pag magbabakbakan internally sa isang bansa, may displaced people yan. Yung displaced, yun ang tinatawag mong refugee that needs to go to another border country. Border country nga dapat may border cross ka. And then usually, these are called refugee or IDPs. Right now, imagine from Afghanistan, magpa-fly papuntang Pilipinas, tapos magstay dito to process US visa. And tatagal yan ng mga 3 to 4 years. And then kapag hindi nabigyan ng visa, sa atin yan maninirahan. What if hindi yan talaga technically refugees? Ano ang pwedeng mangyari sa Pilipinas? Yun yung tanong na malaki hindi ko maintindihan bakit nagbe-bend ang gobyerno natin ng ganun-ganun lang. Hindi ba tayo pwedeng humindi? Yun yung tanong Diba? Ako nangangamba ako dito sa mga quote-unquote Afghan refugee na yan. Kasi ang mga nakakausap ko na mga
some people who works in when you talk about security and issues of terrorism, sinasabi nga nila sa akin, Ana, pag-aralan mo yan, at kung pag-aralan mo, try mong isulat ng mabuti kung anong implications niyan. Kasi they're asking me actually to write an article about it. Sabi ko, oo, wala. Before pa nga yan before pa ng announcement, sinasabihan na ako ng mga friends ko. Sabi ko, hindi ko kasi yan pwedeng isulat kasi walang announcement. Pero sabi sa akin, approve na. Sabi ko, kahit sabihin nyo pang approve, walang announcement from the government. So ngayon may announcement na. Sabi ko, bakit naman ang late? 'Di ba? Ng announcement. It's